Eksakto en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nagpapatuloy ang massive search and rescue operation sa nawawalang 48 pang empleyado ng Apex Mining Company na natabunan ng landslide. Ito po ay sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro, Martes ng gabi. 7 ang kumpirmadong nasawi. Higit 30 ang na-rescue habang ilang kabahayan ang nawasak at lumamon sa 2 bus at isang jeep na naghihintay sa mga manggagawa ng Apex Mining na pauwi na sana sa kanilang mga bahay. Ang nangyaring trahedya ay sinisi sa masamang panahon na nararanasan sa lugar sa nakalipas na ilang araw na nakaapekto rin sa mga residente ng Davao de Oro. Nagpatupad na ng forced evacuation ang provincial government sa mga residente sa mga barangay Masara, Mainit, Tagbaros, Elizalde at Panibasan. Kasabayang isinagawang aerial inspection ng Pangulong Bongbong Marcos kahapon at kagad inutos ang pagpapalabas ng 265 million pesos para sa mga biktima, kabilang ang 21 nasawi dahil sa baha at naunang landslide sa Davao Region. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Take a little walk to the edge of Hi. across the track Magandang morning. where the viaduct looms like a Magandang umaga, bayan! and crack. Ito po si Anthony Taberna, Threads line minus Jerry Baha. and all Muli pong sumasa inyo ang 2x2 never come ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! across the sky. Yung mga datihan ang nakikinig sa atin, Storm comes abisado na yan. to me. Pero yung mga bago pa lang Right hand. at saka medyo maiinisin, maiinis yan. Sabihin niya, ano ba? You in his arms tell you Kumusta po kayo mga kababayan ko? Dapat ngang malaman nyo, kindle low. bilib ako sa kulay ko Took you a life. sapagkat ako'y Pilipino. Yung Will reach deep. napapansin ko yung buhok ko, parang pumuputi na. Tumatanda na pala ako. That you can do. He's Kayo po, tumatanda na rin ho ba kayo? a ghost. Pero hindi nyo namamalayan? Hindi, ganun talaga, no? Lalo na yung katulad ko na edad 35 na, no? Napapansin ko yung pagputi ng buhok ko. Na si mother, muntik na mahulog sa upuan. Bibigyan kita ng cupcake. Huwag ka na magalit. Mother!
Oh. Dami to. Kinuha ko sa Cotton Wings kahit na wala silang kamalay-malay. Hindi talaga ganito packaging nito dahil sa hindi pa nakakatikim si Yuel, bibigyan ko kayo. Ito yung mga nasa oven, tapos sabi ko dun sa akit bahay, kunin mo. Habang hindi nakatingin yung... O, ito ha. Ipamahagi mo sa mga hindi pa ikaw pa lang ano ba masasabi mo? Halika muna dito. Ano masasabi mo? Masarap siya. Nakaka-adik kainin. Baka mapagkamalan tayo ng pideya dito. Hindi talaga ito pinagmamalaki namin tong kung hindi pa kayo nakakatikin ng cheese cupcake ng Cotton Wings, parang kulang pa ang buhay ninyo. Wow. Huwag muna kayo mamamatay. Wow. Ha? Mother, may turnover ceremony to. Baka bilang to ha. Nakikita mo yung dalawa na yon, si paring Ray. Alika dito, Mother. Iabot ko sa ito. Alika. Para makita nilang may kamay na ayan, may turnover ceremony ha. Tira mo ako isa ha. Ayun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bigyan niyo akong feedback ha. Yan yung mga hindi naluto Sana po ayos na ayos lang kayo dyan mga bagamat napakalungkot ng ating intro o yung pambungad na balita, ano? Akala ko papatapos na tong trahedya dyan po sa Davao, pero para bagang tuloy-tuloy, ano? Wala naman, may mga pag-ulan pa ba na matitindi? Parang wala naman na pong matitinding pag-ulan, bagamat umuulan pa rin every now and then, lamang dahil sa paglambot po ng lupa, natigmak po ng tubig sa mga nakaraang mga pag-ulan na napakatagal, ano, ilang buwan, halos 2 buwan na po yata ang umuulan dyan. Yun po ang naging epekto. Narinig niyo po ba yun? Ang namatay po'y 7, confirmed dead ay 7, at meron pa pong pinaghahanap na 48 at 3 po yung na-rescue, at yung pong ay talaga naman magtutuloy-tuloy po ang rescue operation ngayong araw na ito, pag sikat ng araw. Lamang ang problema po ng mga rescuers dyan ay malambot nga yung lupa. Di ba pagka magre-rescue ka, marami mga gamit yan, baka gumuho uli yung lupa, madagdagan pa ang madisgrasya. Nawa ay gumanda na rin talaga ng tuluyan ng panahon at may mailigtas, ano? Hindi po imposible na may mailigtas, pero bagamat nakakapangamba po ang kasalukuyang sitwasyon doon, gawa nung putik yung gumuho putik, saka magkahalong putik at lupa. Ay nako, nakakalungkot ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Let's Marvin Gaye and get it on. Meron tayong mga good news naman. Good news! Just like they say in the song. Pumunti daw po ang bilang ng mga jobless. Ito po ay unprecedented. Ayun, ganun sana. Unprecedented sa nakalipas na halos 20 taon. Ayun. Actually, breaking the record dito Pinakamababa daw po itong unemployment rate natin o joblessness. Mula nung may bagong formula na sinusundan ng pamahalaan na itinakda noong 2005. Meaning, mula 2005, ay ngayon lang tayo nakatikim ng 3.1% na jobless rate sa Pilipinas. Ito po ay naitala noong December 2023 at maganda pong indicator yan, mga kababayan, magandang economic indicator. Ang totoo, maaaring tumutol po kayo sa akin pong kagustuhan, no? Sabihin na nating hangarin. Personal ko lang naman to, no? Sa akin hindi yung pagdagdag ng sweldo ang immediate na solusyon sa ating sitwasyon bilang mga mahihirap na Pilipino.
Ang tingin kong solusyon, kung merong mga nasa hustong gulang naman sa loob ng isang pamamahay, sa isang household, lahat ng nasa hustong gulang at may kakayanang magtrabaho, dapat may trabaho. Dapat may trabaho. Halimbawa, sa isang pamilya, meron pong, di ba, mag-asawa yan, may 3 anak. Isang pamilya, 3 anak. Narinig nyo na sa akin to dati eh. Isang family of 5, mag-asawa, tapos 3 anak. Kung ang may trabaho lang ay yung tatay, kahit na 1,000 pa sweldo niya, kakapusin eh. Kakapusin talaga eh. Pero, halimbawa't ang maiiwan lang sa bahay, ay yung nanay, ano? Yan po ang typical na pamilyang Pilipino na kinagisnan ko eh. Ang nanay na iiwan sa bahay, yung tatay may trabaho, yung 3 anak may trabaho din, kahit hindi ka magdagdag ng sweldo, sa minimum natin, ang minimum natin ngayon 610, ano? 610, o sa 600 na lang para madaling kwentahan. 600 times 4 ang may trabaho, that's 2,400 pesos a day ang gross income ng pamilya bawat araw. Palagay ko mas magiging at alam niyo po ba kung ano ang magandang epekto ng sa psychology to ng isang may trabaho? Nagkakaroon ka ng confidence 'di ba? Yung pakiramdam mo na dati-rate na ikaw ay patay gutom lang, na palamunin ka lang sa bahay ninyo, na kung hindi ka abutan ng tatay mo o kaya ng nanay mo wala kang kapera-pera, sabi nga mas mahirap ka pa sa daga. Pero pag ikaw ay nagtatrabaho na, meron ka ng pinagpapawisan, tapos meron ka ng sariling nahahawakang pera, at meron ka na ring naiipon, ang lakas ng dating nun. Maliban, yung po mga hindi nagtatrabaho, yung mga batugan, hindi kayo makaka-relate. Huwag na kayo mag-isip na, ganun ba yun? Hindi ganun yun. Hindi ganun yun dahil hindi ka naman nagtatrabaho. Yung mga tamad, hindi kasama dito sa pinag-uusap. Pero ang pinag-uusapan natin, yung nagtatrabaho. Kahit na nga maliit pa nga yung sweldo mo, alam ba, minimum yung sweldo mo, pero nagtatrabaho ka ng buong sikap, at the end of the day, o kaya every 15 or every week, meron kasing weekly ang sweldo, meron kang gana na tinatanggap yung sweldo, aba, ang sarap ng pakiramdam. Ayusin mo yung kwelyo mo. Hindi na ako palamunin. Hindi po ba mga kababayan, while it is good to have an increase in salary, pagka meron kang nabalitaan, sabi ng boss mo, halika, eto ang increase mo. Magandang pakiramdam yun. Pero kung ikaw lang ang kumakahit sa pamilya mo, mabigat yon. Kaya pag nakakabalita po tayo ng marami ang nagkakaroon ng trabaho, ibig sabihin nababawasan ang mga walang trabaho. Happy tayo Kasi dumadami po ang nagtutulong-tulong para sa pamilya. Ka-Tonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Gandang balita nun. Thank you sa magandang balita na yan. Ang totoo nun kahit na hindi pa ibinalita ng Philippine Statistics Authority to, naniniwala ako na marami talaga ang may trabaho noong December. At ngayon, ito po mga kababayan ko, magtanong po kayo sa kahit na anong construction company, kahit na sinong nasa may-ari ng construction company, ang inyong tanungin. Alam nyo kung anong unang-unin nilang problema? Tanong nyo kung anong unang nilang problema. Sabihin nyo muna. Ano? Ang una nilang problema, kulang sila sa trabahador. Kulang sila sa manggagawa. Kaya nga kung ikaw ay walang trabaho at hindi ka mapili sa trabaho, alimbawa pamason-mason ka o papiyon-piyon ka, medyo helper ka lang, hindi ka masyadong mapili sa kulang po ako sa pinag-aralan High school graduate lang po ako. Walang problema. Pag masipag ka, kumato ka lang sa isang construction site, may trabaho ka.
Napakadami pong pinapagawa po ngayon. Hindi lang po ang gobyerno sa mga construction activities, kundi pati po lalo na sa pribado. Ang dami-dami pong mga private construction ngayon. Mga bahay na ginagawa, mga building, mga as in, pag kung saan kayo kalsada. Pumunta nga ako sa Sambales kahapon eh. Ang daming ginagawa, ang daming kailangan trabahador. Kung hindi lang po talaga mapili sa trabaho, lalo na yung mga malalakas ang katawan dyan, puro inuman lang naman ginagawa nyo sa kanto. Tigilan nyo muna yung inuman na yan. Magtrabaho muna tayo. Trabaho. Nakakahiya naman sa ating mga misis. Sila ang naglalaba. Sila ang namamalansya. Siya ang nagluluto. Tapos siya pa ang nagtatrabaho pagkatapos kang gawa ng ganon. Tapos, darling, aalis muna ako at ako'y magtatrabaho. Mag-inom-inom ka lang dyan. Ang dami pong trabaho. Sa Katonyings lang, kailangan namin ng mga servers. Kailangan namin ng line cooks. Iba kailangan ng trabaho. Kaya, dito sa Pilipinas, huwag niyo sabihin walang opportunities. Marami na po ngayong job opportunities. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katonying at Ka-Jerry, 2x2. Pero, ang tunggak na oras, 18 o 19 na minuto na, makalipas ang ika-6 ng umaga. ACS Balita, susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, 8 ng Pebrero 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita, mahigit 100 online courses alok ng Harvard University ngayong taon. Mahigit 10,000 OFWs na nawalan ng trabaho sa Saudi Arabia, may back pay na! Yahoo! Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho bumaba sa 3.1%, pinakamababa since 2005. Panukalang 100 pisong taas sahod sa private workers, umusad na sa plenaryo ng Senado. Pinanlansangan sa Binondo, isasara mula bukas para bigyan daan ang Chinese New Year. Misis todas ng pagbabarili ng Mr. na pulis habang nagtatalo sa Zamboanga City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. May alok na libreng online courses ang prestigyosong Harvard University ngayong taon. Sa official website ng Harvard, kabilang sa 142 online courses na inaalok nito ang kurso sa programming, history, data sciences, mathematics at humanities. Ang mga kurso ay magtatagal mula 1 linggo hanggang higit sa 12 linggo at ito ay eksklusibong ituturo online, typically asynchronously, upang payagan ang mag-aaral na makumpleto ang trabaho sa loob ng mas malawak na itinalagang time frame. Binibigyan din ng Harvard University ng free access sa material sa bawat kurso. Ang mga mag-aaral kabila ang mga video at babasahin na inihahanda ng mga instructor.
Kapag nakumpleto po ang kurso, maaaring magbayad ng fee na mula 6,000 hanggang 17,000 pesos kung nais na kumuha ng Certificate of Completion na verified ng universidad. Una rito, may alok din ang UP Open University na 24 na online courses na libre rin. Inanunsyo po ng Pangulong Bongbong Marcos na nagbayad na ang gobyerno ng Saudi Arabia ng sweldo ng mga OFW na nawalan ng trabaho sa kanilang bansa noong 2015 at 2016. Ang back wages at kompensasyon ay matagal ding hinintay ng mahigit 10,000 OFWs na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia. Ito ay bahagi po ng pangako ni Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman kay PBBM noong nagpulong sila sa ginanap na APEC Summit sa Bangkok, Thailand, November 2022. Ito, naaalala ko to eh. Isa to sa mga pinakaunang biyahe ng Pangulong Bongbong Marcos na parang nagkatuntunan pa eh. Di ba kaibigan ng tatay mo yung tatay ko? Sabi niya, kaibigan nga ng tatay ko yung tatay mo. Di ba kayo yung nag-umpisa nung pagpapadala ng mga construction workers sa Saudi? Kami nga. Kayo nga yung, yun. Parang ganun. Kaya, hindi ba may utang kayo di ba may utang yung mga Saudi companies dun sa mga Pilipino na nawalan ng trabaho? Bayaran nyo na nga. Sige, babayaran ko dahil magkaibigan tayo. Ayun. Ito, medyo naghintay lang ng matagal-tagal. At ito po ay isa sa mga nilakad nung pumanaw na nang yumaong si Secretary Toots Ople. Hindi na niya inabutan, Talaga naman, at least nagbunga. Ayon po sa Pangulo, mahigit 868 million pesos na ang may clearance na ng Alinma Bank sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines, habang 843 na cheque na nagkakahalaga ng halos 700 million pesos ang naikredit na sa peso equivalent. Iskulang balitaan ang ating mga OFW na nagaling sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang na bangkarote nag-file ng claim sa insurance. Nakaprocess na ang Overseas Filipino Bank at Land Bank ng 1,104 Alinma Bank indemnity check. Yung Alinma Bank yung ginagamit sa Saudi Arabia. Ang halaga ng mga na-release na cheque is 868,740,544 in pesos na nai-release na. 1,104 ang na-clear na at credited. Yung 843 doon nabayaran na. Patuloy nga ang pangako ng Crown Prince ng Saudi Arabia, ang pangako niya sa atin na ibabayad nila yung insurance claims. Kaya magandang balita ito para sa ating mga OFW sa Saudi. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Naalala ko pala, Joel, yung aking baker, yung gumawa niyan, mother, alam mo bang yung cheese cupcake na yan, ang isa sa gumawa niyan, si Joel. Si Joel, na binabanggit ko, ay na-interview ko lang dati yon noong 2016. Na-interview ko sa tapatan ni Tunying. Na-interview ko dahil sa umiiyak. Galing sa Saudi, nawala ng ang tagal niyang nasa online ko pa na-interview eh. Ilang buwan na silang nando doon, hindi sila sumusweldo dahil na bangkarote nga yung kumpanya nila. Pag uwi niya dito, pinuntahan ko, sabi ko, ano bang kaya mong gawin? Marunong din daw siyang mag-bake pero pwede rin daw siyang magwardya. Maganda katawan eh. Sabi ko, mag-bake ka na lang. Ayun, mula noong 2016 o 2017, nasa akin na si Joel. Hanggang ngayon, baker. Kaya maraming pera ngayon Joel na to pagka nakuha niya tong back pay niya sa Saudi government. Joel, beke naman, umalis ka na sa pag-baker. Pagka nakuha mo na pera mo, wag. Congratulations. At doon naman sa mga magpoproseso pa lang ng kanilang mga cheque, nako, magtiyaga-tiyaga pa kayo at nagtiyaga na kayo ng matagal. Konting tiis na lang para ma-encash ninyo ang mga cheque ninyo. 6:32 na umaga.
Eto pa isa. ACS Good News. Bumagsak sa 3.1% ang unemployment rate ng bansa noong December 2023, ang pinakamababa simula noong taong 2005. Ayon sa PSA, katumbas ito ng 1.6 milyong walang trabahong Pilipino, 230,000 na mas mababa mula sa 1.83 milyong jobless noong November. Naiposte ang 4.3% unemployment para sa kabuuan ng 2023 mula sa 5.4% nung kabuuan ng 2022. Mas naman sa 96.9% ang employment rate. Ayos! O katumbas ng 50.52 milyong Pinoy na may trabaho. Ang daming Pilipinong may trabaho, konti na lang ang walang trabaho. Samantala, lumundag din sa 11.9% o 6.01 million ang underemployed, kabilang yung mga naghahanap ng extra job mula sa dating 11.7%. Alas 6:33 ng umaga, aabot po sa 4.2 milyong manggagawa sa pribadong sektor sa buong bansa ang inaasahang makikinabang sa panukalang 100 pisong dagdag sa arawang minimum wage. Ito ay kung mapagtitibay ang Senate Bill 2534 na sinumulan ng isa lang sa plenaryo ni Senator Jinggoy Estrada, ang Chairman Senate Committee on Labor. Sa kanyang sponsorship speech, iginiit ni Jinggoy na hindi nakasya sa ngayon ang ipinatutupad na minimum wage para tugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilya ng mga manggagawa dahil sa mataas na bilihin at serbisyo. Pansamantalang magsasara ang ilang mga kalsada sa Binondo, Maynila upang magbigay daan sa selebrasyon ng Chinese New Year. Ayon sa MPD Public Information Office, simula alas 12 ng madaling araw bukas, Pebrero 9, isasara na ang Binondo Intramuros Bridge. Ang southbound lane naman ng Jones Bridge ay magsasara bandang alas 7 ng gabi, habang alas 10 ng gabi naman ang northbound lane. Maging ang kahabaan ng Plaza Cervantes at Quintin Paredes Street mula P. Burgos ay Avenue hanggang Dasmariñas Street ay magsasara rin simula bukas hanggang Pebrero 10, araw ng Sabado. Alas 6:35 na ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na! Isang pulis na nakatalaga sa Isabela, Basilan ang inaresto matapos itong mabaril at mapatay ang kanyang misis sa kainitan ng kanilang pagtatalo sa loob ng kanilang bahay sa barangay San Jose, Gusu, Zamboanga City. Ang suspect ay si Police Staff Sergeant Julius Santilla Ocariza na mabilis na tumakas matapos mapatay ang biktimang si Fredelyn Rosita Ocariza. Gayunman, sumuko rin kalaunan ng suspect sa Coruan Police Station 2 at inamin ang nagawang krimen. Nakuha sa crime scene ang 3 fired cartridge cases at 2 basyo ng bala mula sa 9mm pistol. Ayon sa mga kapitbahay, narinig nilang nag-aaway ang mag-asawa, nagsisigawan at nagmumurahan bago umalingaw ang mga putok ng baril. Ang tindi nito, no? Iba talaga pagka mainit na mainit eh. Mother, ito, kabisado mo to, itong pamamaraan. Kapag may mainit sa mag-asawa, may mainit na, halimbawa, galit na galit yung asawa mo sa'yo, lalaki. Yung galit na galit yung babae, medyo wag mo nang sabayan. Kasi magkakasakit. Una, pag nagtaasan kayo ng boses, iba pag mataas ang boses eh, no? So, alam ng mga mag-asawa to. Wala naman kasing mag-asawa na kanyan eh, yung hindi nagkakaroon ng argumento eh. Ewan ko lang, baka may kilala kayong ganung mag-asawa na hindi man lang nagtatalo. Eh ako, hindi ako magtataka kung ang pinag-awayan pa nito eh, mumulang eh, kanin o pinggan lang eh. May mga ganun eh, yung mga maliliit na bagay ang pinag-aawayan. Eh lalo to may baril oh. Pambira eh, magsisi ka man eh, hindi pa naman naiimbento ang pagsisisi na nasa una. Ano? Yung nagsisisi ka kasi una pa lang eh. Wala pa naman ganun eh. Ang pagsisisi laging nasa huli. Cool lang, chill lang mga misis, mga mister, mga boyfriend, mga girlfriend. Dominic Roque, Bea Alonso, easy na, chill lang. Baka naman magkaayos pa tayo dyan, ha? Ba't ba napunta kay Dominic? Susunod! Tito Boy! Kumusta na kaya ang ating mga irrigation project? Ang mga kantarilya natin, may tubig pa ba? Kumusta ba ang epekto ng El Nino sa ating agrikultura? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Achi, ahya, Mr. Jalamtang
Lakyam Samchit Hun 6:37 ng umaga. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today mga kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Director RT Sindak ng DAR dyan sa Bicol. Diyos maray na aga sa Indogabos. Mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Nabanggit yung DAR. Yuel, totoo ba to? Kahapon ang Pangulo pala namahagi ng mga titulo dyan sa kwan? Electronic title dyan sa Davao. Matindi. Hindi ba siya hinarap ni Baste? Kasi teritoryo ni Baste yun di ba? Nagtago yata si Baste Ano? Baka akala ni Baste ay kukunin siya yung bang gagantihan siya ng Pangulo. Hindi niya alam, itong taon to, 30 taon nang minumura to, hindi naman may rest back. Akala niya siguro, babardagulin siya ni BBM. Kung ako sa kanya, kay Baste, kay Mayor Baste, harapin ko si Presidente. Kung talagang, di ba kasi ang tapang nung pagkasabi niya, mag-resign ka na Wala namang masama dun yung, siyempre minsan bugso ng damdamin mo, wala pong Duterte humarap dun sa Pangulo, maliban, kay Vice President Sara Duterte na kasi sinamahan ng Pangulo. Parang sa lahat ng meeting ng Pangulo andun si VP Sara. Kaya ako naniniwala ako na itong yung away-away na pinalilitaw, away lang ng mga politiko pero si VP Sara saka si Presidente, tingin ko ayos sila At hindi ako naniniwalang walang solusyon ito. Tingnan nyo, habang ang mayor ng Davao ay wala, ang Pangulo pala ay nagpunta dun sa Davao at meron siyang pinasinayaan doon isang proyekto sa Davao City tungkol sa water security. Binigyan din po ng Pangulong Bongbong Marcos ang pangangailangan ng water security sa bansa matapos pasinayaan ng proyektong ito sa Davao City na baluarte ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muli ring inulit ng Pangulo ang direktiba niyang paspasan ang pagkumpleto sa mga water project lalo't panahon ngayon ng El Nino. At ipinatawag din ng Pangulo yung mga opisyal ng Davao City Kamiting niya mga taga Davao. Talaga si Mayor Bastila nga wala, baka may sakit. Naglabas po ng ayuda ang Pangulong Bongbong Marcos na 265 million pesos sa mga apektado ng malawakang pagbaha at landslide sa Davao Region. Bukod pa ang nasabing pondo sa ilalabas naman ng DSWD na emergency cash transfer na ipamamahagi sa mga residente sa rehiyon. Ano yung sabi ng Pangulo sa kanyang talumpati dito sa Davao? Sabi niya, kaming mga lifelong friends dito. Yung mga pangmatagalang mga kaibigan. Kaya talaga, malamang bugso lang ng damdamin. May mga ganun kasi, yung bang nauurot, yung uurot, ginaganon kayo. Ganun Ikaw naman. Yun ang maturity. Kailangan talaga. Alam niyo yung tao, ewan ko lang kung napapansin niyo ito lalo na si Mother. Ito, bagay na bagay kay Mother itong sasabihin ko na to. Yung mga tao habang tumatanda, hindi naririnig habang tumatanda, mas nagiging matured mag-isip.
mas nagiging broad ang perspective, hindi mapusok no, habang tumatanda. Kaya nga ang sabi nila, bawat isang taong nadadagdag sa iyo, dagdag na karunungan yun wisdom. So hindi ka basta tira ng tira. Kaya lang may mga tao talagang sadyang walang pinagkatandaan. Alas 6:48 na umaga, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Engineer Tony Nanggel, magandang morning. Target ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na maging 100% na fish sufficient ang Pilipinas sa pagtatapos ng Administrasyong Marcos. Sinabi ng BIFAR na 92.5% na ang fish sufficiency level ng bansa ngayon, kabilang na ang mga import at export noong 2022. Tablado sa COMELEC ang balak na isabay sa 2025 midterm elections ang plebisito para sa charter change. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, may naunang desisyon ng Supreme Court na nagbabawal sa sabayang pagsasagawa ng regular election at national plebiscite. Kinasuhan ng manibela si DOTR Secretary Jaime Bautista at 6 pang opisyal ng DOTR dahil sa PUV Modernization Program. Sa asuntong iniharap sa Ombudsman, sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na nilabag ni na Bautista ang konstitusyon at ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa pagsusulong ng programa. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha. Ito si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Standby po, makakausap natin ang administrador ng National Irrigation Administration. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ay, 7 minutes na lang bago mag-alas 7 na umaga. Ay, ating Rose Danting. Ate Rose Danting, magandang morning. Yung mga nanonood sa atin sa Facebook at saka sa YouTube. Magandang morning, Sandy, at kay Leo at sa inyong lahat. At binabati rin natin ang ating mga kababayang mga magsasaka. Kausapin natin ang administrador ng National Irrigation. Ayun. Kaninang nabasa ko irritation Sabi ko, parang bagay dito sa National Irritation kako, yung GM ng Manila International Airport Authority, si GM Eric Ines. Kasi Ines National Irritation. Sabi ni Yuel, hindi po irritation, irrigation. Irrigation pala naman. National Irrigation Administration Chief Administrator Eddie Guillen. Magandang morning, Administrator. Si Katunying po ito. Magandang umaga po, Katony. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Opo, kumusta po kayo, Administrator? Mabuti naman po. Busy po tayo ngayon. Alam po namin. Ang ganda ng picture nyo dito. Parang kagagraduate nyo pala ng college yung pinakita namin dito. Guwapong-guwapo. Opo. Okay, ito pong interview natin na to ay puputulin natin maya-maya ng konti dahil magko-commercial tayo, pero marami po kami itatanong. Unang-unang tanong ko po sa inyo, tama po ba dinig namin sa balita na meron kayong idineklara na magiging rice self-sufficient ang Pilipinas? Opo, sabi ko by 2028, pwede ho nating ma-attain yan, sir, kasi tinitingnan ko, alam nyo, ang totoo, nasa 3 million, mahigit 3 million metric tons lang na bigas ang ini-import natin Opo. Pero kung titignan mo, madali na naman po itong sanang solusyonan, sir. Sabi ko, hindi naman to rocket science common sense lang ito, at saka simple math at diskarte, sabi ko po. So, meron po kaming 3 paraan dyan para ho ma-attain itong ating rice sufficiency ho by 2028. Paano po? Ang pinakamadali po rito, sir, of course, increase natin yung ating yield. Opo. Kasi ang
NIA, meron po kaming napapatubigan ngayon na 1.3 million hectares. Kung titignan mo yung data ng PSA po, nasa 4.1 tons tayo per hectare ang average natin po. Kung magawa namin sa NIA na nasa 6 tons po ang aming average yield, ay halos mga 5.2 million hectares na po yung increase natin sa production ng palay. Sobra na po yun sa ating kailangan. So, gano po bang kailangan natin para po matawag na self-sufficient? Unang tanong, sir, posible ba ito? Ang totoo, sir, pagka dry season, nag-8 tons pa yung aming mga farmers. Yung iba 10, iba 12 pa. So, ang kailangan lamang po rito sa plano na ito ay iparating lamang po natin sa ating mga farmers yung high-yielding variety, yung mga hybrid rice, at yung assistance natin sa fertilizer. Kasi yung mga high-yielding variety, sir, matakaw po sa fertilizer to. Kaya natatakot yung ating mga farmers sa magtanim dito. Pero kung maiparating natin, ang dami ho nating assistance. Meron tayong RCEP, meron tayong National Rice Program, meron pa tayong RFFA. Kung maiparating natin ito sa ating mga magsasaka sa tamang oras, or bago kami mag-release ng tubig na sa kanila na itong mga farm assistant, ay sigurado pong matay nila ito. Opo. Ang pangalawang tanong po dyan, sir, ay alam naman natin lahat na ang nagdodoble lang yung ani natin kung dry season kasi nga pag wet mababa talaga ang yield. So paano gagawin ng NIA ngayon na magdalawang cropping season tayo pagka dry season? Sabi ko, baguhin namin yung cropping calendar. Magsimula kami ng October, makadalawang cropping na po kami bago mag-July. Tanong ko nga sa ating mga regional director, bakit ba tayo kako sumasabay sa sahod ulan? Pagka panahon na yan, maraming bagyo. So, kaya mababang ani natin. So, ngayon po, pinag-aaralan namin sa NIA, meron na po kaming plano po para baguhin yung cropping calendar natin. Para ho, Teka muna po, bago nyo lang sabihin yung pangatlo, pwede po bumalik muna ako sa una. Opo. Yes, sir. Puntahan nga muna natin yung gaano ba kadaming kanin ang kailangan natin para mapakain tong populasyon natin. Ano ba requirement po talaga natin, both locally produced at saka imported sa ngayon? 15 million metric tons po bawat taon ang kailangan po 15 natin million metric tons. Sa ngayon po, ang production po natin ay, ang local production ay gaano lamang nung nakaraang taon? Ang kwenta po namin, sir, kung ilan yung ating ini-import, of course, yun po yung kakulangan. Pero tandaan po natin, yung 2 million po dito ay buffer stock natin para sa dalawang buwan. So, ang totoo, may 1 milyong metric tons lamang po ang kulang natin. Kung tutuusin. Okay. So, nabanggit nyo yung pagpaparami ng ani. Yung pangalawa, sinabi nyo magkaroon ng 2 cropping sa dry season. Tama po ba? Dalawang pagtatanim at pag-aani sa dry season. Tama po ba intindi ko, Administrator? Tama po. Kasi, again, at babaguhin nyo na, ang gusto nyo, babaguhin na natin ang planting calendar o yung cropping calendar, ang uumpisahan ninyo ang dry season ng October. Tama po yan, sir. October. So pagka nagtanim kayo na October, ang ani nun, January. Yes, o Pebrero. O kaya Pebrero. Kaya nga nung kahapon po, Administrator, binabanggit ko, isang araw pala, binabanggit ko, nung pong weekend, last week, sinabi po ng Malacanang, tanong mo nga sa DA kung saan pwedeng pumunta ang Pangulo na may umaani. Sumagot daw yung natanong Administrator, wala, hindi ho panahon ng anihan ngayon. Sabi daw nung taga Malacanang, hindi, maghanap kayo, meron, siguradong meron. Meron niya nakita doon sa Candaba, Pampanga, anihan ng may umaani daw, kaya may napuntahan ng Pangulo. Tama kayo, yung umani nung Sabado na pinuntahan ng Pangulo, ang tanim nun, October. Tama po ba, Administrator? Tama po, sir. Pag umali ka ng February, tanim ka ulit ng February, March, ali ka ulit ng
ang akin po, bago man lang magbagyuhan, nakadalawang cropping. Nakadalawang cropping ka. Administrator, pupuntahan natin yung pangatlo ha. Pero magkukomersyal lang tayo kasi interesado ako po'y lahing magsasaka. Parang nawala na sa usapan yung ating sangambuko. Yung pong tinatawag na ratuning sa eksena. Yung ratunying, ang tawag po namin ratunying. Sandali lang po, Administrator ha. Magkukomersyal na kami at magkapi-kapi muna kayo dyan. Sana nga at magkatabi tayo dito para kami na nagpapakapi sa inyo Magkapi muna kayo dyan, magkukomersyal lang kami ng mga 4.5 araw. Sandali lang po. Oras po natin, 7:01 ng umaga. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat. Pero alam nyo, napaka-importante po ng agriculture. Hindi masyadong, umangat po ang ating sektor ng agrikultura ng kakapiyanggot. Noong pong nakaraang report ng Philippine Statistics Authority. Pero kumbaga may iaangat pa. Ang pinag-uusapan po natin dito, ang problema po natin, alam nyo mga kababayan, ang pangunahing sakit ng ulo ng pamahalaan, kanin. Kanin. Isipin nyo ang ating bansa ay isang agricultural nation. Sabi nga nila, tayo lang nagturong magtanim dyan sa mga Vietnamese na yan, mga Thai na yan. Dito po sila nagsipag-aral sa International Rice Research Institute sa Los Baños, Laguna at nagpaturo din sila sa mga taga Nueva Ecija na nandun sa PhilRice. Pagkatapos tayo angkat ng angkat, ito meron pong isang matapang na lalaki mula po sa Ilocos na nagsasabing kaya na nating pakainin ang sarili nating produksyon ang sambayan ng Pilipino. Administrator Eddie Gillian po ng NIA ang ating kausap. Administrator, magandang umaga po uli sa inyo. Magandang umaga po ulit, sir. Opo. Yung pong sinasabi niyong dalawang cropping season, ano ba kailangan dyan? Kailangan pa ba na maglabas pa kayo ng memorandum na mag-umpisa silang ang ating mga magsasaka na magtanim ng October? Ano ba ang dapat gawin? Ba't ba ayaw magtanim ng October? Yan din po ang tanong ko sa akin, mga regional director, sir. Walang makasagot sa akin. But anyway po, yun po talaga ang pinaka-magandang gawin namin. So, ang maganda lamang po sa NIA, sir, meron po kami institutional development office. So, direkta po ang aming pakikipag-ugnayan sa ating mga irrigators association. So, i-disseminate lamang po namin. I-explain namin sa kanila na ito yung dapat na gawin. Natulingan tayong may patubig pero nasabay tayo sa sahod ulan. Hindi ko talaga maintindihan ang logic, sir. So, kayo po, anong nakikita niyong dahilan? Bakit ganun ang naging diskarte ng ating mga regional directors at ng ating mga magsasaka din? Kultura po, sir. Alam niyo, ang pagsasaka isang kultura yan. Mahirap mong baguhin minsan. Kaya yung ating mga magsasaka matitigas ang ulo minsan. Pagka bagong technology, ayawan mo naman yan . Pero bilang dati pong mayor, alam mo naman po ang diskarte niyan. Ipaliwanag mo lamang po ng maganda. Meron kang ipakita magandang ehemplo at ang ating mga magsasaka naman po ay napapasunod po natin. So, yun po ang ating gagawin. Tsaka yung tama pong assistance ng gobyerno. Kasi kung sinasamahan mo ng magandang assistance ito, sayang naman ang pagkadami natin pundo sa DA kung hindi natin ibigay sa kanila ng totoo yun. Okay. Mapapasunod po natin sila. Ang mga magsasaka po ba natin ngayon, may narinig ako sa inyo itong unang assistance . Libre ba binhi ngayon ang punla? Tama po yan. Yung ating pundo po sa RCEP para po sa inbred rice, nasa PhilRice po yan. Libre po yung inbred. Tapos, libre, okay. Yung sa hybrid naman po, nasa National Rice Program. Libre rin po. Libre din. So, ang laking tipid na. Ang mahal kaya ng binhi. Yes, sir. Bukod po doon, ay meron pang assistance ng ating mga farmers
sa abono, fertilizer. at saka sa fertilizer, at saka yung RFFA. Pero alam niyo po, ang nangyayari po kasi yung mga nakaraang mga taon, hindi po na ipaparating sa ating mga farmers yung assistance na yan sa tamang oras. Kaya yung pagkamahal-mahal ho na binhi, pagka minsan na ibigay sa kanila, late na, imbes na napunta sa bukid, napunta na ho sa kalan. Kaya sayang po. So, ipinapakiskes, ipinapakono. Opo. Ang birang patis ang mahal-mahal nun. Magkano isang 50 kilos na binhi? Magkano ngayon? Mga 8,000 na yata eh. Libo po yung isang. Oo, tapos ay pambihira, oo. So tama kayo doon. Andito ang gobyerno, halos ibigay na lahat ng gobyerno ang binhi, ang pataba, ang pesticide siguro, baka meron din kayong assistance eh. May RFFA po tayo, yung mga kakulangan po doon, 5,000 po yun. Tapos meron din kayong assistance sa makinarya, yung mga halimbawa, yung mga halimaw na yan. Tama po. Hindi lang makinarya, pati ng rice processing center po, yung mga pangkiskis. Meron po yun. Hindi ba? RPS na po ang tawag. So ang kailangan ay naibibigay yung assistance on time, hindi yung nakatanim na sila saka lang darating yung binhi, ano? Tama po. Kaya Sino po ba yan? Sino po ba in charge diyan? Ay, eto po, kasi kanya-kanya po noon walang pag-uusap, pero makita niyo po nung last year, sir, ang ating Pangulo ang nandiyan na DA Secretary, at ito'y pinagpapatuloy naman ng ating Secretary ngayon. Sabi niya, gusto ko mag-usap na tayo, sabi niya, yung convergence, bayanihan. Ang tawag namin sa NIA niyan, sir, bayanihan eh. Okay, bayanihan nga tayo. Sabi niya, may calendar, kaya last year, meron po kaming ginagawang calendar cropping planning, ano po. So, pinaplano namin, ang target ng ating Pangulo, ang bilin niya sa atin noon, dapat bago ka mag-release ng tubig, nasa mga farmers na natin yung farm inputs. NIA po ang nakikipag-ugnayan sa DA. Kasi ang mangyari po, itong pinapaliwanag ko noon sa ating Pangulo, na kahit gaano kaganda ang programa ng DA, hanggang regional office lamang po siya, wala siyang tao sa babae. Yung mga irrigators, hindi kanila, Wala po siyang ang program po ng DA ang nag-i-implement, municipal agriculturist at mga provincial na hindi naman tao ng DA. LGU ang may-ari niyan. Tao ni Mayor yan. Kahit anong ganda ng listahan ni DA, pagdating ka, hindi ko naman po tila lahat, sir. Ito experience ko lang po bilang Mayor, nakikita ko wala ko yatang Mayor na hindi nakakaalam kung sino botante nila. Kung bigay ng DA yung listahan, itong pagbigyan, sasabihin ng isang Mayor, hindi ko naman botante ito Galing natin yan. So hindi na ipaparating ng tama. At tapos yung iba naman na matitinong Mayor, ibibigay nga lahat yung listahan. Magreklamo naman yung mga botante. Sabi nila, Mayor, kakampi mo kami, bakit kami wala? Yan, meron, kalaban natin. So, napupolitika. Sabi ko, paraanin natin sa NIA yan. Kasi sa NIA, kilala namin ang aming mga magsasaka, alam namin ang eksaktong sinasakan yan, at alam namin kung kailan tayo magre-release ng tubig. Kaya synchronize. Napansin niyo ba last year, sir, tinamaan tayo ng katakot-takot na bagyo. Yung Central Luzon, may palukon, dapat bumaba ang ating ani, lalo na sa Cagayan, tinamaan tayo ng matinding baha. Magkakasunod yung baha dyan, Opo, ang ginawa lang ng ating Pangulo, nung dry season, ibinigay niya sa NIA yung mga hybrid rice, yung mga high-yielding varieties, kaya sumipa po yung ating ani. So, sabi ko, pag dry season pala, at ito'y naibibigay ng tamang assistance, talagang doble po kasi, sir, ang yield ng mga hybrid rice pag dry season. Gano'n? So parang ang sinasabi niyo, kung hybrid sa isang hektarya, kaya umani ng 150 hanggang 200 kaban? Kaya pong umani ng 8 tons, sir. 8 tons, 10 tons, yung iba nga 12 tons. Ang target lamang po namin sa NIA, tandaan po natin, 6 tons lamang. So hindi po imposible yung ating diskarte na yun. So, ito, magandang pinag-uusapan natin to. Pero anong gagawin para maisakatuparan agad-agad? Sundan lamang po natin yung sinimula ng ating Pangulo nung siyang DA Secretary, yung nag-uusap po kami. Alam niyo po ang convergence namin, sir, NIA, PhilRice, itong PhilMec, kasama rin po namin dyan, itong Philippine Crop Insurance, at saka ito,
ultimo po itong DILG, DSW, DFDOLE nandiyan sa aming convergence eh. Kaya ang ganda po yan po ang naging maganda po noong ang ating Pangulong Ferdinand Marcos ang secretary kasi nauutusan niya yung mga ibang national government agencies. Ang parochial thinking kasi ng iba, hindi ko naman agad nilalahat yung kanya-kanya ho ba? Oo. So ganito po, Administrator. Ako, akit ako dun sa dalawang cropping sa dry season eh. Pag idineklara nyo na October may pwedeng umpisang pwedeng magtanim, dapat may tubig ha. Dapat may tubig ang ating magsasaka ha. Promise nyo yan ha. Ay sigurado po may tubig yan sir. Di ba katatapos ng mga ulan yan? Yes. Ulan pa ho yan. Opo. So dapat may tubig. Tapos in other words, sa buong taon magkakaroon tayo ng 3 cropping, ano? Pagkatapos po ng second cropping namin ng July, tapos yung sinasabi nyo kanina, yung iba kung gusto magratuning na kasi tagbagyo na yan, tagulan na yan sir. Kung ayaw na masyadong mamuhunan, di magratuning ka or magtanim ka ulit. Naku, ipalagay ko kung magagawa nyo agad-agad yan, Administrator, baka hindi na iintayin yung 2028 eh. Ano tingin nyo? Opo. Kaya ako sigurista lang sir, kaya ako sinasabing 2028. Kasi ang isang solusyon po dyan ay of course, ang isa pang solusyon namin dyan na kaya namin gawin kaagad yung mag-increase kami ng cropping intensity. Binigyan po kami ng Kongreso ng pundo para sa para dito po sa contract farming eh. So pwede na kami yun ang maganda. Okay. Administrator, pasensya na kayo at 7:15 na pala. Malapit na pala tayo matapos yung programa natin, ano. Akala yata nila sa kabukiran itong title ng programa natin eh. 2x2 po ito ha. Baka naliligaw kayo. Ito po ang isasummarize ko lang yung pagkakaintindi ko sa sinasabi nyo. Ang daming pera ng DA. Ang daming pera ng DA. Ibinuhos ng administrasyon ang pera sa agrikultura sapagkat andito ang isa sa pinakamabigat na problema natin. Ngayon, dapat gamitin yung pera ng tama at dapat makarating on time ang ayuda sa mga magsasaka. Ngayon, halos ibibigay na sa mga magsasaka ang production expense pala ng magsasaka gaano kaliit na lang ang matitira. Ang tanong ko, with all this assistance, binhi, makinarya, abono, pesticide at iba pa, kulang na lang siguro baka yung gobyerno na mismo ang gumapas at mismong magtanim ng palay. Ang tanong po namin, magagawa pa ba na mapababa ang presyo ng bigas ng 20 pesos? Laging ganun ang balik eh. Sir, ang sagot po dyan, ang totoong production cost lamang ng ating mga farmers with all yung interventions natin, nasa 30,000 pesos per hectare. Kung makaproduce ka ng 5 tons, 6 pesos lamang po ang production cost natin ng palay. Ibig sabihin po niyan, idagdag mo na yung paggiling, lahat-lahat, pati profit. Nasa 20 pesos lang dapat ang, technically, nasa 20 pesos lamang po dapat ang presyo ng palay. Kaya ko pong patunayan yan kasi simple math lamang po yan. Pero kaya lamang po sumisipang pataas dahil law of supply and demand, kukunti yung supply natin. Kaya sumisipa siya pataas ang presyo. Pero kung sapat naman ang palay natin, sapat ang supply natin, siyempre, bababa po yung presyo niyan. Ang key lamang po dyan, dapat sapat ang supply natin. Yun po. At saka, tama po yung diskarte ng ating Pangulo, sir. Yung, sabi niya, pag-aralan niyo yung whole value chain. At gusto ko, sabi niya, makapture ng mga farmers natin yung value chain na yan. Kaya po, ang gawa ng NIA ngayon, kino-cooperative po namin yung aming mga farmers per town at sinisikap namin na bigyan sila ng farm machineries at yung ating mga yung panggiling itong processing center through PhilMec. Kaya pag nagawa mo natin yan, gaganda po talaga ang agriculture. So in other words, kayo mismo naniniwala na kayang bumaba ng 20 pesos kapag sapat ang supply? Yes sir, kasi ang baba naman ng production cost natin kahit magtanong kayo sa mga magsasaka kung ilan yung gastos nila, tapos i-divide mo lang naman yung gastos sa yield makikita nyo nasa 6 to 10 pesos lang ang production simple mathematics, opo.
Simple math. Oo. Nako, sisingilin namin kayo dyan, ha? So, by 2028, hindi na tayo mag-aangkat ng bigas. Yes, sir. Ako po, positive po ako dyan. Kasi, again, diskarte lamang po ito. Hindi naman po ito rocket science. Kaya, kaya po natin yan, sir. Basta, sisingilin namin kayo. Administrator, maraming salamat po sa inyong oras at magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Salamat po. Si Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Alam niyo kung in an ideal world, ayan na naman tayo in an ideal world, at nagawa kung ano yung sinasabi ni administrator na to, halos wala nang gagastusin ng magsasaka. Na-imagine niyo po ba yun? Halos ibibigay na ng gobyerno. Yung pong may nag-message po kasi dito, baka hindi naman nakakaintindi ng pagsasaka. May nag-message po sa atin naipunla na at naitatanim na. Sir, paano pa maipapagiling? Sabi ni Nestor Ramos. Hindi po, yung pong binhing sinasabi, palay pa ho yun. Hindi pa ho ipinupunla yun. Pagka po ibinigay sa magsasaka yun, palay pa po yun. Ngayon, ilalagay po sa punlaan yun, tutubo. Tapos tutubo, depende kung gusto mo, sabog tani, kung gusto mo, bubunutin mo, saka mo itatanim uli. Yun po yung... Ngayon, kapag ka ibinigay ng gobyerno sa magsasaka, yung punla, kalimutan natin salitang punla, yung binhi, yung palay, nakatanim na siya. Anong gagawin niya doon sa binhing ibinigay sa kanya na kamahal-mahal? Di papakiskis na lang niya. Kakainin na lang niya yun. Para gagawin na lang niyang bigas. Yun po yung sinasabi natin na napaka-importante na yung tulong ng gobyerno na lahat ng pinagsasabi ni administrator na to makarating sa mga magsasaka sa tamang panahon. At yung mga local officials naman natin, wag na ninyong politikahin. Lahat ng nangangailangan magsasaka, ipalista ninyo. Kahit nakalaban pa ninyo ang sinuportahan yan. Kailangan na nating magbayanihan dito. Tulong-tulong na tayo dahil wala nang mangyayari sa mga Pilipino kundi magsisiraan na lang tayo araw-araw. Kapag babalik tayo sa, kala ko ba magbe-20 pesos ang bigas? Kala ko ba magbe-20 pesos? Kalimutan nyo na muna yung 20 pesos. Paano magiging 20 pesos ang bigas? Sige nga. Yung palay nga mismo may balat pa ha. Yung bigas na may balat, palay. 27 pesos sa 1 kilo. 23. Tapos bebenta mo pagbigas na ng 20 pesos. Ogag ba yung magsasaka para Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras, Kapopoy, 21 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, isa pang landslide na ganap kagabi sa Davao de Oro. 7 nasawi na kilala na paghahanap sa mahigit 40 nawawala nagpapatuloy. PNP wala daw balak ipatupad ang arrest warrant ng ICC kung meron man laban kay dating Pangulong Duterte. Pinakamababang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho sa nakalipas na halos 2 dekada na itala.
Paano ka lang i-exempt ang mga senior citizens sa number coding scheme pinag-aaralan ng MMDA? Sunog sumiklab sa isang residential area sa Pandacan. Higit 28 milyong pisong halaga ng shabu at marijuana natagpuan sa inabandonang SUV. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing Balita. detalye ng balita sa aming pagbabalik 7:23 ng umaga. This time check is Unahing Balita. 7:29 ng umaga. Panibagong landslide ang naitala kagabi at naganap ito sa barangay Salaysayon, Maragusan Road, Davao de Oro, na ilang araw na ring nakakaranas ng masamang panahon. Inaalam pa ng mga otoridad kung may mga nasawi o nasaktan sa insidente. Samantala, nagpapatuloy ang search and rescue operation sa higit 48 nawawala sa landslide na ikinasawi ng 7 katao. Inilala po ng Mako MDRRMO ang mga nasawi kabilang ang driver ng bus, magkakapatid na Jillian Sandrex at Leo Sandulan at nanay nilang si Mimi Iraula. Hindi daw po susunod ang PNP sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, naninindigan pa rin sila sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC. Dagdag pa ni Fajardo, may sariling judicial system ang bansa kaya hindi na kailangan pa ang arrest warrant ng ICC laban sa dating Pangulo. Kampante lang ang kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng report na magpapalabas na ng warrant of arrest ang ICC laban kay Tatay Digong. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Senator Bongo na hindi dapat maniwala kaagad ang publiko sa mga lumalabas na balita at hindi ito mangyayari dahil wala namang jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Maniwala kaagad sa mga speculation, mga kwento na narinig niyo po. At I'm sure na meron naman tayong legal process. At gaya na sinabi ni dating Pangulong Duterte, kung meron man pong magliliti sa kanya ay papayag siya yung ating judicial system, local, Philippine court po. Hindi po siya papayag na ibang yung banyaga ang magliliti sa kanya. Si Senator Bongo, una rito ay sinabi sa kanyang vlog ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na nakatanggap siya ng tawag at hindi siya makatulog dahil meron na daw pong ilalabas na warrant of arrest ang ICC sa dating Pangulo. Bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabahong Pinoy sa bansa sa huling buwan ng 2023 na siyang pinakamababang antas sa loob ng halos 2 dekada. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang 3.1% na jobless rate noong December 2023 na siyang pinakamababa simula noong 2005. Katumbas po ito ng 1.6 million walang trabahong Pilipino at kumakatawan sa 617,000 na pagbaba year on year. Sumipa naman sa 96.9% o halos 96.9% ang employment rate na pinakamataas simula noong April 2005. Walang pasok. Walang pasok bukas. Ngayon ba ay may pasok? Yung mga walang trabaho, walang pasok. Pero yung mga may pinapasukan, ay pumasok kayo ha. Huwebes pa lang, bukas pa holiday. Ano kaya sitwasyon sa Binondo, Maynila ngayon? Dahil sa Chinese New Year, nandun si Tito Boy, RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! At sige, marami ng mga nabibiling mga iba't ibang klase ng Lucky Charm dito sa kaba ng Ongpin Institute. Korbe sa klase,
Pag medyo maganda, nasa 1,500, 800 hanggang 300. Ang pinakamura ay nasa 100 pesos. Marami rin mga mabibili rito na mga tinatawag nila mga iba't ibang halaman. Halimbawa, yung money tree, bamboo tree, at meron pang snake tree na halaman na binibenta dito sa mismong tabi ng Binondo Church sa kanto mismo ng Quintin, Paredes at Ongpin. At bukas, paalala sa mga motorista, ang bukas ay pisperas ng Kiyongi Wachay o Chinese New Year. Dito sa Chinatown, magsasarado ang ilang mga kalsada para bigang daan nga ang selebrasyon ng Chinese New Year. Wala pa namang gaano mga kababayan nating tumutungo ngayon dito sa Caba na Ongpin at inaasahan nila ayon dito sa mga barangay officer na nakausap na bukas ang dadagsin itong Chinatown dito sa Binondo, Maynila. Para sa kauna-una sa Pilipinas Missionary, si Tosibel Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita! Andiyan na ba? Tama-tama. Total, may magandang balita tayo sa joblessness. Meron pa tayong isang magandang balita. Inumpisahan na po kasi at sinalang na po sa plenary plenary session ng Senado ang Senate Bill 2534. Tatanong nyo siguro, ano ba yan? Ano ba yung 2534 na yan? Ito pong 2534 ay ang panukalang naglalayong taasan ang sweldo ng mga manggagawa. Tanong nyo kung magkano? Magkano kanyo? Magkano? 100 pesos across the board. Kausapin nga natin ang nagsusulong nito, ang chairman ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, si Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy, magandang morning. Si Katunying po ito. Naputol? Pambihirang patis. Ganda pa naman ang intro ko sa kanya. Babawiin ko nga yung intro ko. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pag-aaralan po ng MMDA ang panukalang i-exempt ang senior citizens sa number coding scheme. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, alamin muna nila ang mga detalye ng panukala at kung ano magiging epekto nito. Isa rin sa ikinukonsidera ni Artes ay ang posibleng pag-request ng PWD at may special children na ma-exempt din sa coding scheme kapag inaprubahan ito sa senior citizens. Sabi ni Artes, mawawalan na ng saysay ang number coding scheme kapag nagsunod-sunod na ang exemption sa coding. Ganun na nga. Ayan na ba? Okay na? Sure? Sure? Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kasapin natin ang may panukala na taasan ng 100 piso ang arawang minimum wage ng mga pribadong manggagawa. Si Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy, magandang morning. Si Katunying po ito. Good morning, Katunying, at sa lahat po ng nakikinig. Good morning po. Aba, ano ba to? First time ba to na umusad to ng ganito kalayo sa Senado ang proposal ng legislated wage hike? Hindi po. Hindi po yung first. Tagal bago magkakaroon ng legislated wage hike. Ang beses na nagkaroon ng legislative wage hike was around more than 10 years ago. Nagkaroon na ng legislated wage hike? Dati? Ano po? Nagkaroon na po ba ng legislated wage hike? Nagkaroon na. Hindi ko matandaan yan. 15 years ago. Okay. Ano kaibahan nito? Itong proposal ninyo nito, alam natin, 100 pesos per day po ito, no?
Yes, Opo. Kasi, alam naman natin, meron tayong tinatawag na regional wage boards, no? Opo. Na tinatawag. Noong nakaraang pagtaas ng yung wage hike na tinatawag, 30 pesos lang, 40 pesos lang. Dito sa Metro Manila. Yes. Kaya ang minimum wage dito sa Metro Manila ay 610 pesos lang. 610, At yes. siyempre, lagi naman tumataas, hindi naman bumababa yung presyo ng bilihin. Sa aking palagay, sa aming palagay, talagang maliit ang dinisyonan ng Regional Wage Board na 30 pesos kada araw para dito sa manggagawa dito sa Metro Manila. Kaya naman naisipan. Saka hindi lang yun. Hindi lahat ng wage board nagtaas. Yes, Dito lang sa Metro Manila. Kaya naisipan namin na gumawa ng panukalang batas na gawing 100 pesos araw-araw. Across the board. Across the board. Ito po nationwide to, ha? Sa lahat ng sulok ng Pilipinas to, Senator Jeng, hindi lang Metro Manila, ha? Yes, across the board po ito. Across the board, lahat ng sektor, 100 pesos per day. Ang tanong po natin, hindi po ba ito magiging inflationary? Ay, hindi naman siguro. Papasahin ko siguro yung rational ng batas, no? Today. Itong batas nito, it will guarantee increased daily pay for around 4.2 million minimum wage earners. Yung the current minimum wage in different regions ranges from 306 pesos to 610. Yung 306, ito yung pinakamababang matatanggap sa probinsya, no? Opo. At 600, pinakamalaki matatanggap dito sa Metro Manila. It was estimated that the family of 5 needs at least 8,379 pesos per month just to meet their basic food requirements. Kaya talagang kapos, kulang na kulang. Talagang kulang sa isang pamilya yung 610 pesos, no? Siyempre, the real value of the minimum wage, which reflects the inflation-adjusted rates using the Consumer Price Index, has fallen to 514 pesos at 60 centavos at July 2023. At nag-decrease pa ng 504 pesos for October 2023. Kaya medyo talagang this scenario replicates across all regions. Well, ang binabanggit ko pong baka maging inflationary. Hindi ba kadalasan naman ang nasa manufacturing o kaya food business ang employer nitong mga empleyado na ito, pagka nagdagdag na 100 piso, meron siyang mga manggagawa na 100 manggagawa, nag 100 day na increase bawat empleyado, mabigat po yun. Ang kasunod po nun, itataas naman niya ang presyo ng produktong minamanufacture o tinitinda niya. Well, posible po mangyari yun, Katunying, no? Pero ito yung inflation rate as of January 24, medyo bumaba, no? Ng 2.8%. Pero yung presyo ng bilihin, hindi bumababa, pataas ng pataas, no? Yung katulad lang yung rise inflation, yung rise inflation rate natin is 22.6%. Pinakamataas nun since March of 2009. Kaya sa palagay ko, itong through this measure, itong ating panukalang batas, inaasahan natin na kumbaga maibsan yung burden ng ating mga kababayan dahil sa pagtaas ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Saka yung rising cost of living at ito ay to alleviate living conditions of ordinary Filipinos through the policies that provide for a
rising standard of living, improved quality of life. Mm-mm. Particularly na rin doon sa working class, no? Oo. Senator Jinggoy, kailan kung sakasakali, kailan po ninyo naiisip na maipatupad ito pong 100 pisong dagdag sweldo na ito? Well, sa akin at the soonest possible time, kasi hindi naman bumababa yung mga presyo ng bilihin natin. Saka yung mga regional wage boards natin, minsan talagang sorry to say, no, minsan mabagal silang kumilos. Kaya at pag kumilos naman sila, medyo bababa mo yung bibigay na wage hike. Opo. Ito po ba'y one time lamang? Halimbawa, ma-approve to, sa taon lang na to yun, next year wala na? Wala na siguro. Hindi, kasi kaya po ganun ang tanong ko, ibig sabihin ba nun, taon-taon mag-legislate kayo ng wage increase, o ibabalik nyo sa regional wage boards ang decision after this 100 pesos? Pagka ma-aprobahan naman ito at naging ganap na batas naman ito, siyempre titignan muna natin yung kung anong mangyayari sa kinabukasan, no? Kung talagang pa rin ang pataas, wala tayong magagawa kundi i-legislate ulit natin. Magle-legislate ulit. Pero sa ito, after mapasang siguro ito, maging ganap na batas, siguro after 5 years or 10 years, pag-aaralan ulit. Pag-aaralan. So, hindi po naman ninyo ipinopropose na i-abolish na yung mga regional wage boards? Well, meron mga panukalan ganun na may mga nakausap ako ng mga kapwa senador na gusto nilang i-abolish yung mga iba't ibang regional wage board. Oo. Pero siya, hindi natin yan. Yung nagkagabagat na yung padalis-dalis natin na gagawa tayo panukalan batas na i-abolish yung mga regional wage board. Opo. Ang tingin natin, Senator Jinggoy, ang pinakamagandang maging direction din sana, pwedeng maging input, wag masyadong malaki ang agwat ng minimum wage sa probinsya dito sa Metro Manila. Masyadong malayo ang agwat na, Senator Jinggoy. Ang presyo naman ng bilihin, it's a tie. Tabla naman na, pareho ng mahal. Yeah, kalahati kayo agwat. Oo, masyadong malayo Yung pinakamababang tinatanggap sa probinsya ay 300 plus no, 306 at dito sa Metro Manila pinakamalaki nga 610 pesos. Kaya ginawa natin na cross board 100 pesos. Kasi pag ginawa lang natin sa Metro Manila, kawawa naman yung ating mga magagawa sa iba't ibang bahagi sa probinsya. Naalala ko, Senator Jinggoy, minsan nga ang presyo ng ang presyo ng bigas dito sa Metro Manila 53 yung pinakamababa. Sa probinsya may 60 pa yung pinakamababa, mas mahal pa sa probinsya minsan Yun, tsaka ang balita ko mas mahal din ang gasolina sa probinsya kaysa dito sa Manila. Mahal din ang pamasahe. Yung magugulat kayo, mas mahal pa pamasahe sa probinsya. Kaya talagang kung ako nasa probinsya, pipilitin kong makaluwas ng Maynila, matasweldo rito Kaya nagsisiksikan tayo dito. Nagsisiksikan tayo sa Metro Manila. Senator Jinggoy, ito naman tuloy-tuloy pa. Dinidepensa nyo naman to sa Senado. May mga interpellation pa to. Kailan po ito matatapos sa tingin ninyo? Depende sa period of interpellation. Pagkatapos ng period of interpellation, meron pa naman period of amendments. Yes. Yan ay may papusan na natin sa second reading. Ayun, opo. Last na lang, bati na ba kayo ng House? Kailan ba kayo magbabati ng House? Nananalangin ako at as soon as possible time para at least wala nung bangayan. Kasi siyempre, narinig tayo, nakikita tayo sa buong mundo na may bangayan ng houses of Congress at hindi naman ganda para sa Pilipinas yan, no? Kasi baka naman matakot yung ating mga foreign investors, hindi na mag-invest dito sa atin.
mga kaibigan nyo rin naman ng marami dyan eh. Kayo ba personally, hindi ba kayo mag-e-effort para mag-reach out? Kayo na mismo mag-reach out sa mga leaders of Congress? Ako, sinabi ko, willing ako mag-mediate. Kasapin natin yung leadership ng House. At kung naman sa amin sa sinabi, madali naman kami kausap. Pwede tayo naman eh. Si Senate President Subiri naman open naman sa dialogue. Wala pa bang tawagan na nangyayari? Alam mo, tinext nyo man lang ba si Speaker? Pare, tama na to. Wala pa. Siguro, para matataas yung pride. Pataasan na iyan. I'm sure darating din yung panahon, magkakaigi rin kayo. Senator Jinggoy, maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat, Kato Jing. Good morning. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Yes. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Nako, ikaw naman matindi pa naman tong showbiz update ng ating showbiz legend. Meron daw isang sexy actress vlogger na naging calendar girl na ngayon ay dinidikit ang pangalan ng isang alkalde na dating congressman. Kulang na lang sabihin yung pangalan eh. Na napabalitang hiwalay na sa misis. Hindi ha. Inaabangan pa naman yan ng ating mga marites. Kuya Jem Senyarosa ng Turks, magandang morning. Ate Emma Libunao, kumusta na po kayo? At kay Engineer Magiting Cruz, magandang morning. Kuya Ernie Kaok. At happy birthday kay Ninong Dong Tolentino. Ninong Dong, happy birthday! Wala ba tayo dyan? Wala ba tayong dyan? Ano ba masarap sa Aurora? Yung masarap na dyan yung suman. Yung suman lang na malagkit, pero kanin lang yun sumang malagkit. Tapos sasawsaw mo lang sa brown sugar na may yung iba nilalagyan ng nyog, yung kinudkud na nyog. Sarap nun. Isa ko niyan sa Aurora. Magandang umaga diyan sa mga taga Baler, Aurora. At magandang umaga rin kay Teacher Marita Francisco. Happy birthday po, Teacher Marita. Kuya Alex Irasga, kumusta po kayo? Sana okay lang kayo. Wala pa si showbiz legend natin. Ay, sayang. Mag-sports sa balita na tayo. Nakatakdang pumirma ang two-time PBA MVP na si James Yap ng 1 taong kontrata sa Blackwater bukas. Pupunan ng 41 anyos na si Yap ang pag-alis ni veteran guard Baser Amir 1 linggo matapos kumala sa rain or shine. Dumalo na si Yap sa isang pag-iensayo ng Blackwater at maglalaro para sa ika-3 niyang team sa Asia's Pioneering Pro League. Naglaro si Yap sa Elasto Painters sa nakalipas na 8 taon at iniwan ito matapos tuldukan ng koponan ng kampanya sa Commissioner's Cup noong Enero sa pamamagitan ng masaklap na pagkatalo. Pangunahing balita. 7:56. RH number 1. Dos por dos. Uy, happy birthday din pala kay Sir Nato Alvarez, ang aming OIC GM dyan sa Katunyings. Happy birthday. At kay Kong Domeng Mariano. Kong Domeng, kamusta ba dyan sa Sambales? Pagkasarap ng mangga, sarap ng mangga dyan sa Sambales. Thank you po sa inyong pinadalang mangga sa amin.
Lalo na yung nag-aagaw pa ng konti yung konting-konting asim pero saka yung tamis, iba talaga yun. At meron palang mga nagpapanggap na manggang Sambales. Galing sa ibang probinsya tapos dadalhin doon sa Sambales, magbititinda sa gilid. Di manggang Sambales na yon. Hindi mo naman matanong, ikaw ba taga Sambales ka ba talaga mangga ka? Kaya yung iba, nagre-reklamo, akala ko ba masarap yung mangga Sambales? Nung pala galing sa ibang probinsya, hindi ko nababanggitin kung anong pangalan ng probinsya. Ay, baka gusto nyo nang magpalit ng bubong, ha? Buti na lang may bubong na maaasahan, gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Cherry baby. Uy, happy birthday din pala kay Attorney Ian. Attorney Ian, happy birthday sa iyo. Wala ka man lang kakibu-kibu, ha? Birthday mo pala ngayon. At kumusta na pala si Kuya Romel Sitin? Balita ko, ha? May malaking event kayo sa April, ha? Kasama ba dyan ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid? Ito po ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw with family o barkada. Fuel efficient at siksik sa features. Meron po itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. O, di ba? Suwabe sa kalsada, tipid pa sa gasolina. Lalo na ngayon, napakamahal ng gasolina. Secured ka dito dahil meron itong 6 na airbag, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gustong masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita lang sa pinakamalapit na Cherry Auto dealership o kaya naman i-check out ang cherryauto.ph. Oy, magandang umaga pala at happy birthday kay Rizal Provincial Prosecutor Raymond Jonathan Liedo. Chief Liedo, magandang morning. Happy birthday. At magandang umaga rin kay Kong Ador Plato at kay Ka Gerly Plato. Bilis talaga ng oras. Ano? Ay, sorry. Tonyeng at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Ang tanong, kumusta kaya sa Davao ngayon, ano? Meron talagang narinig nyo na ba tong kasabihan ba to, Greg, yung sinasabi mo sa akin noong isang araw na pagka binato ka ng bato, batohin mo ng yung sinasabi mo, tinapay. Tama, ano? So kill them with your kindness. Ayun. Ito, imbis na nung nasa Davao ang Pangulong Bongbong Marcos kahapon, ang ginawa nagbukas ng katakot-takot na nagbigay ng katakot-takot na titulo doon sa mga magsasaka sa Davao. Nagbukas ng isang water system doon. Meron ding inilunsad na transportation, malaking proyekto ng DOTR yon. At namahagi din ng tulong sa mga napinsala ng kalamidad. Pero wala si Basti sayang naman wala si Basti. Baka guilty. Baka nahihiya. Pero in fairness, nandoon ang kaibigan ng Pangulo, si Vice President Sara Duterte. Ano na lang, wag na mag-away-away, pambira. Long after the three. Walang mangyayari sa bayan natin pagka puro kagatan tayo. Nadadamay pati mga Pilipino, yung mga netizens natin Polarized tuloy tayo Walang mangyayari pagka ganon. Maniwala kayo. Hanggang araw-araw na lang election season sa atin. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na!